pangbababoy sa konstitusyon ay wakasan, Tax. Paano kung biglang ipatigil, no? Nitong mga promotor ng People's Initiative, ang PI, makancel kaya itong rally ng Maisog, Cebu version? Sa tingin nyo, di ba? Sabi nga po kasi ni Zubiri, we have successfully terminated or killed the fake People's Initiative. Okay, sabi rito, Peking People's Initiative ay tutulan. Sabay sapak. Peoples are not for sale. Yan, prayer rally with special guest speaker, former President Rodrigo Duterte or Rodi Duterte. We are thrilled to extend our heartfelt invitation to all of you. Join us, blah, blah, blah. Alas 7 ng gabi, doon sa may Kasadya SRP grounds, tapat ng New Star, yan sa Cebu. For a historic, historic na naman. Yung January 28, historic din yun. For a historic prayer rally, this remarkable event is dedicated to promoting transparency, accountability, peace, and security, which we believe are the cornerstones of effective governance. We wholeheartedly invite each and every one of you to be part of this momentous gathering. No thanks. Come in and lend your support as we unite in our shared vision for a better future. Your presence is invaluable, and together we can make a difference. Mark your calendars and join us for an unforgettable evening. Wow. Diba? So, charter change po ang binabanatan nila, the People's Initiative. What if tanggalin bigla o mawala ang People's Initiative? Would they cancel this Maisog rally? This prayer rally? I doubt, definitely. Hindi po nila yan gagawin. Babaguhin lang nila dyan ang palusot. Well, tinigil na nila pero this is now going to be a call for transparency, blah, blah, blah. Tapos ikot buong Pilipinas. Diba? Iisa lang ang tema. Kailangang sumunod, diba? Sumunod sa kagustuhan ni dating Pangulong Duterte. Palakasan system. Hindi ba, di ba sabi niya, igagapang niya kay BBBM ang SMNI at ang si Kibuloy. Kausapin niya ang presidente indirectly. Paano yun? Alam niyo, nung narinig ko yung sinabi na indirectly, kakausapin mo presidente, ikaw na dating presidente, you can go to Malacanang anytime. Diba? You can set up an appointment with the current president at any time para mapaghandaan na nandyan siya. Bakit indirectly? Kasi po, may direktang pakikipag-usap. Yun yung January 28 na ating president, meron tayong presidente na bangag noon at bangag pa rin hanggang ngayon, sabay dugtong. Tapos ang pinag-uusapan ay ang mga Pilipino na yan. Ilang ulit pa tayong pinagmumura. Minura na yung representante nating mga Pilipino, minura pa tayong direktang mga Pilipino. 'Di ba? Kapag ka mapapraning, wag niyo na ho kaming idamay. Wag niyo na rin hong tangkang-tangayin ang Mindanao. Sus Mariosep. 'Di ba? Kaya nga, tanong ko lang paano kapag ka natigil po ang People's Initiative na yan? Would they stop? No. No, hindi sila hihinto dyan. Tuloy-tuloy nila yan. Ay, nako. Again, hindi ho dapat yan puntahan ng presidente sapagkat may mga masamang hangarin ng mga taong ito laban sa kanya. Ang ayokong mangyari, baka mamaya ipahiya na naman nila ng harap-harapan ng ating presidente at batuhin pa nila ng kamatis doon. Tapos magkagulo dahil maiinsulto yung mga loyalista doon. Yung mga PSG o yung mga pulis doon. 'Di ba? Pagdadamputin sila, mauuwi ito sa kaguluhan. Ano mangyayari ngayon? Tapos hindi natin alam, baka may nakatambay doon na bomba. Merong kaboom.
'Di ba? Bibintangan ngayon ang presidente. Katulad ng tatay, 'di ba? Oo, katulad ng tatay. Iba ang gumawa sa tatay niya na bintang. Ngayon, iba na naman ang posibleng gumawa sa anak naman ibibintang. Kalokohan tong kunwari nagmamalasakit sa konstitusyon. Huwag nyo kaming ululin. Bakit? Nung panahon nyo, nung kampanyahan, di ba? Buong konstitusyon ang papalitan dahil magpe-federalismo ka mo. O, nung napwesto, di ba? May nag-revgob kasi pinakamadali ang revgob. Ang mga senador natin, pag makakaramdam ng mawawalan ng trabaho, wala nang suporta, hindi nila sinuportahan ng federalismo ni dating Pangulong Duterte, and I was so disappointed. Sabi ko, hayop itong mga senador na to. Akala ko kakampi ni Daddy Diggs. Pagdating pala rito sa usapan na ng pagbago ng saligang batas, ayaw na. Kasi pinag-uusapan dun um, federalismo parliamentary system type of government. 'Di ba? Yun ang pinag-uusapan dun. Isip nila pag parliament, walang senador. Kung di ba naman talaga mga bangenge ang mga utak yung mga senador natin. 'Di ba? Meron, pwede naman disenyo nyo yan Kung magkakaroon tayong parliamentary, pero meron pa ring senador, pwede rin Kaya pag gagawin ng mga senador, useless naman. 'Di ba? Pabigat lang. Oh. Kung magkakaroon tayo ng senador, sige, may senador, binoto kayo at large. Pero kasama kayo ng parlamento. Bahagi kayo ng parlamento. Ganun. 'Di ba? Makikipagdiskusyon kayo kasama ng mga members of the parliament. Senador nga kayo. Meron kayong Senate President. You can have your own session. 'Di ba? Like the members of the parliament, they can have their own session, pero merong schedule na regular na kailangan mag-session kayo ng bilang isang buong parlamento. 'Di ba? And then vote as one. Dapat ganun. Hindi rin nila sinuportahan si dating Pangulong Duterte. Yan ang mga senador natin. Kalokohan. Sasabihin nila, proteksyon sa saligang batas. Pinagmumura na nga ang saligang batas noon. Pinakiusap na nga para umunlad ang bansa. So at least, sabi niya, if you do not like or if you do not want federalism, well, at least amend the Constitution. Kasi yun nga daw po ang pabigat. Tapos ngayon, protect the Constitution, isang kalokohan to. The main purpose why they're clinging to protect the Constitution is to destabilize the government and also to humiliate the president. Yun lang yun. Para ang presidente matakot maging sunod-sunuran na lamang po sa kanilang mga dikta. Yan lang yan. Alright, so iwan natin muna. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon, ito yung sa Mindanao, nako. Ang dami palang mga kongresista ng Mindanao.